Ang aroma ng bagong timplang kape ay mabigat na nakabitin sa hangin, isang nakakaaliw na yakap laban sa lamig ng papalapit na gabi. Ang bawat hitit ng mainit na singaw ay tila nagdadala ng mga alaala ng mga nakaraang gabi, mga gabi ng tawanan, at mga bulong na puno ng pangako. Si Elias Vance ay nakaupo sa isang sulok ng mataong kafe. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa isang babaeng nakaupo sa may bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga damdaming hindi niya kayang ipahayag, isang halo ng pag-ibig, pangungulila at pag-aalala. Si Anya, ang kanyang Anya, ang babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay, ngunit ngayon ay tila isang malayong bituin na hindi niya maabot. Ang kanyang nagliliyab na pulang buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat, habang siya ay nag-sketch sa kanyang notebook, isang hitsura ng matinding konsentrasyon sa kanyang magandang mukha. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay parang isang sayaw na puno ng buhay at sining. Kahit na pagkatapos ng lahat ng mga taon, ang kanyang itsura ay nagpapadala pa rin ng pamilyar na kirot sa kanyang puso, isang mapait na simponya ng pag-ibig at pananabik. Ang mga alaala ng kanilang mga nakaraang sandali ay bumabalik, mga sandaling puno ng saya at pag-asa. Pinagmasdan niya ito, isinasaulo ang paraan ng pagkakunot ng kanyang noo sa pag-iisip, ang maselang kurba ng kanyang lig, habang iniikot niya ang kanyang ulo. Ang bawat detalye ay mahalaga, bawat galaw ay isang bahagi ng kwento na kanilang pinagsaluhan. Ang bawat kilos ay parang isang hagod ng brush sa canvas ng kanyang memorya. Isang obra maestra na hindi niya kailanman mapapagod na hangaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa, ngunit may halong takot na baka mawala ang lahat ng ito. Gayunpaman, mayroong isang anino na nakatago sa ilalim ng kanyang paghanga, isang buhol ng pagkabalisa na humihigpit sa kanyang tiyan. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. May isang bagong kuwintas na nakapalamuti sa kanyang magandang leeg, isang hilera ng kumikinang na perlas na bumubulong ng karangyaan, isang malinaw na kaibahan sa simpleng buhay na kanilang pinagsasaluhan. Ang mga perlas ay tila mga patak ng luha, mga luhang hindi niya kayang punasan. Hindi mapakali na gumalaw si Elias. Ang katad ng upuan ay lumalangit-ngit sa ilalim niya. Ang bawat tunog ay parang isang paalala ng kanyang kawalan ng kakayahan, isang paalala na hindi niya kayang ibalik ang nakaraan. Alam niya na ang maliit na kita na kinikita ni Anya mula sa kanyang sining ay hindi kailanman makakabili ng ganoong karangyaan. Ang kanyang isip ay puno ng mga hinalang hindi niya kayang tanggapin. Isang nakakagambalang tanong ang pumasok sa kanyang isipan, isang makamandag na bulong na desperado niyang sinubukang balewalain. Ngunit ang bulong ay patuloy na bumabalik, patuloy na nagpapahirap sa kanya. Saan niya nakuha ang kuwintas? Ang tanong ay parang isang tinik na nakatusok sa kanyang puso, isang tanong na hindi niya kayang sagutin. At higit sa lahat, sino ang nagbigay nito sa kanya? Ang tanong na ito ay parang isang multo na patuloy na sumusunod sa kanya, isang multo na hindi niya kayang takasan. Humigop siya ng kanyang kape. Ang pait ay hindi nakakatulong upang paginhawahin ang kaguluhan sa loob niya. Ang bawat patak ng kape ay parang isang patak ng kanyang mga luhang hindi niya kayang ipakita. Tila sumisikip ang kafe sa kanya, ang bulungan ng mga pag-uusap, at ang kalansing ng mga plato ay nagpapalakas ng kaguluhan sa kanyang puso. Ang bawat tunog ay parang isang dagundong na nagpapahirap sa kanya. Mahal niya si Anya, minahal niya ito ng may kabangisan na halos obsesyon. Ang kanyang pag-ibig ay parang isang apoy na hindi niya kayang patayin. Ngunit ang kanilang pag-ibig ay isang marupok na bagay na binuo sa pundasyon ng mga kalahating katotohanan at maingat na itinayong mga harapan. Ang kanilang relasyon ay parang isang kastilyo sa buhangin, isang kastilyo na maaring gumuho anumang oras. Si Elias Vance ay isang lalaking puno ng kontradiksyon. Sa labas, siya ay mukhang isang ordinaryong tao. Ngunit sa loob, siya ay nagtatago ng mga lihim na bumibigat sa kanyang puso. Para sa mundo, siya ay isang mapagpakumbabang may-ari ng bookstore, isang lugar na punong mga libro at mga kwento na nagbibigay ng aliw sa mga tao. Isang tahimik na lalaking content sa simpleng kasiyahan ng literatura at sa piling ng kanyang minamahal na asawa. Ang kanilang mga gabi ay puno ng mga pag-uusap tungkol sa mga nobela at mga tula, mga sandaling tila walang katapusan. Ngunit sa ilalim ng maingat na ginawang persona na ito, ay may katotohanang tanging siya lamang ang nakaalam.
isang katotohanang nagdudulot ng walang katapusang pag-aalala at takot. Si Elias Vance ay isang bilyonaryo, ang tagapagmana ng isang malaking kayamanan na itinayo sa teknolohiya at inobasyon. Ang kanyang buhay ay puno ng mga desisyon na nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Ilang taon na ang nakalilipas, gumawa siya ng isang pagpipilian, isang desisyon na hinimok ng takot na mahalin dahil sa kanyang kayamanan at hindi para sa kung sino talaga siya. Ang desisyong ito ay nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. Kaya't nagtayo siya ng pader sa paligid ng kanyang puso, isang kuta ng paglilihim na idinisenyo, upang protektahan siya mula sa mga matang mahusisa ng mga taong mahilig sa pera at mga oportunista. Ang pader na ito ay naging kanyang kanlungan at kanyang bilangguan. Pinili niyang ibahagi ang kanyang buhay kay Anya, naakit sa kanyang tunay na espiritu at sa kanyang pagkahilig sa sining, isang malinaw na kaibahan sa materialistikong mundo na kanyang kilala. Sa piling ni Anya, natagpuan niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera. Naniwala siya na ang kanilang pag-ibig ay makakayanan ang anumang bagay, isang tanglaw ng liwanag sa kadiliman ng kanyang ipinataw sa sarili na pagkatapon. Ang kanilang pagmamahalan ay naging kanyang sandigan sa gitna ng kanyang mga lihim. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya si Anya sa kabila ng mataong kafe, isang malamig na pangamba ang gumapang sa kanyang puso. Ang kanyang mga lihim ay tila nagbabanta na lumabas sa liwanag. Ang kuwintas ay isang simbolo, isang bitak sa maingat na itinayong harapan ng kanilang buhay. Isang paalala ng mga bagay na hindi niya kayang sabihin kay Anya. Bumubulong ito ng mga lihim at pagkakanulo ng isang mundo na sinikap niyang itago si Anya. Ang mga lihim na ito ay nagiging mas mabigat sa bawat araw na lumilipas, at ang takot na mawala si Anya ay nagiging mas matindi. Si Victor. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Elias na parang isang sumpa. Hindi niya maiwasang mag-isip ng masama sa tuwing maririnig niya ito. Isang kilalang kolektor ng sining, si Victor ay isang bagong karagdagan sa bilog ni Anya. Isang kaakit-akit at mahiwagang figura na pumasok sa kanyang buhay na may mga pangako ng pagtangkilik at suporta. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng bagong sigla sa mga eksibisyon ni Anya. Ayaw siya ni Elias mula pa noong una. Nararamdaman ang isang mandaragit na kislap sa ilalim ng pinakintab na hitsura ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng mga lihim na hindi madaling mabasa. Sinubukan niyang bigyan ng babala si Anya. Marahang ipinahihiwatig na ang interes ni Victor ay maaring hindi ganap na altruistiko. Ngunit sa bawat salita niya, tila mas lalo pang nagiging determinado si Anya na sundin ang kanyang sariling landas. Ngunit si Anya, nabulag ng pang-akit ng pagkilala at tagumpay, ay hindi pinansin ang kanyang mga alalahanin. Para sa kanya, si Victor ay isang tagapagligtas, isang tao na makakatulong sa kanya na maabot ang kanyang mga pangarap. Naniniwala si Victor sa kanyang talento, pagtatalo niya, na nag-aalok sa kanya ng mga pagkataon na maari lamang niyang pangarapin. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangako at pag-asa na tila nag-aalok ng isang maliwanag na hinaharap. Alam ni Elias ang mundo ng sining. Alam ang pabago-bago nitong kalikasan at ang hilig nitong pagsamantalahan ng kahinaan. Nakita na niya ang mga bitag nagtatago sa likod ng mga ngiti at papuri. Nakakita na siya ng hindi mabilang na mahuhusay na artista ng Inuya at niluwa ng mga lalaking tulad ni Victor. Ang kanilang mga pangarap ay nawasak sa altar ng ambisyon at kasakiman. Ang kanilang mga kwento ay nagsilbing babala sa kanya. At mapapahamak siya kung hahayaan niyang mangyari ang parehong kapalaran kay Anya. Sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang protektahan siya kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa isang makapangyarihang kaaway. Ang pagdududa ay nanunuot kay Elias, isang patuloy na kirot sa kanyang dibdib. Natagpuan niya ang kanyang sarili na sinusuri ang bawat salita ni Anya, bawat sulyap, naghahanap ng mga pahiwatig, para sa anumang senyales na ang kanyang mga takot ay walang batayan. Mga tawag sa telepono sa gabi, mga pabulong na pag-uusap, ang amoy ng isang hindi pamilyar na kolong na kumapit sa kanyang mga damit. Bawat pagkakaiba ay nag-aalis sa kanyang pagpipigil, na nagpapasiklab sa lumalaking apoy ng hinala sa loob niya. Ang bookstore na dating kanyang santuwaryo, ngayon ay parang isang hawla. Ang katahimikan nito ay nakakabingi. Ang bawat customer na dumaan sa pinto, bawat tunog ng cash register, ay isang nakakagulat na paalala sa buhay na kanyang itinayo.
ang buhay na unti-unting gumuho sa paligid niya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, kailangan niyang gibayin ang mga pader ng panlilinlang at ilantad ang mga lihim na nakatago sa mga anino. Ang desperasyon, isang mapait na tableta, ang pumilit sa kanyang kamay. Si Elias ay kumuha ng isang pribadong investigador, isang lalaking kumikilos na parang multo sa gabi. Ang kanyang pagpapasya ay katumbas lamang ng kanyang kahusayan. Simple lang ang mga tagubilin, alamin ang katotohanan tungkol kay Victor at ang kanyang kaugnayan kay Anya. Ang paghihintay ay napakasakit. Bawat tik ng orasan ay parang isang suntok sa kanyang katinuan. Nang sa wakas ay dumating ang tawag ng investigador, tila tumagilid ang mundo sa akses nito. Ang ebidensya ay hindi may kakaila, isang tapiserya na hinabi mula sa mga litrato, mga tala ng telepono, at mga ulat ng mga nakasaksi. Si Victor ay isang mandaragit, isang master manipulator na nanghuhuli sa mga pangarap ng mga naghahangad na artista, inaalok sa kanila ang mundo bago ito agawin. Nilambing niya si Anya, pinaliguan siya ng mga regalo, minanipula ang kanyang emosyon, ipinangako sa kanya ang isang kinabukasan na hindi niya nilayon na ibigay.